Okay, magandang gabi. Shout out. Breaking news muna tayo, no? Sa ating mga 18 Malita boys or Malita gang. Sila po ay hinuli, no? Sa Paranaque. Pakinggan po natin yung yung bago tayo mag-react, no? Yung mga nangyari. Kung paano sila hinuli or saan ba. Okay, pakinggan po natin. Disclaimer lang kaya kay Batang Manila to Eats. Okay? Doon ko kasi napanood yun. Kasi hindi po lahat mapapiansahan kasi alanganin na ilang minuto na lang. 2 minutes na lang. Yan. Pakinggan natin. Ng hapon. So 5 minuto na lang, magsasarado na ang opisina. Ang ibig ko sabihin, araw ng Biyernes, magsasara na ang opisina, merong warrant of arrest, etong mga Maleta boys. Tapos mga kababayan, last minute, sila po ngayon ay nag-aasikaso ng kanilang piyansa. Siguro late na nabigay yung pera. Nabigay nung late na nabigay nung financier yung pangpiyansa. Di ba ba? So, itong ni Mr. 2 hours ago, no? Yung niya vlog ni Mr. Batang Maynila to Eats na ang I think na lang sila kasi 4 yung bumaliktad na pinapawalang bisa yung una nilang salaysay, no? Yung unang-una nilang salaysay noon pa na kung saan-saan sila nagpunta para magbigay ng kapirahan sa ating mga politiko, no? Yung mga na-mention nila. Yun ay binapawalang panapawalang bisa. Okay? Then, kung ang 4 ay nawala, so, ilan na lang sila? So, 12. Kasi 18 nga sila, diba? So, 12 yung magpiyapiyansa dahil may mga warrant of arrest sila. So, kasi gabing-gabi na, no? Magpiyapiyansa, paano kung hindi umabot sa time, no? Siyempre, mga papilis nila. Hindi naman ura-urada, maayos yun. So, yung iba, yung the rest, baka i-hold sila. No? At matutulog muna pansamantala, no? Doon sa kung saan man sila dalhin ng ating mga mag-aaresto ng mga kapulisan. Pansamantala sila doon matutulog, halimbawa, kung di man matapos, no? Then, Lunes uli, pwede sila magpiyansa. Kasi kung 12 pa sila, halimbawa, sabihin natin, 6 yung natapos. So, may 6 pa. So, may tendency na i-hold lang sila. And then, sa Lunes, ayusin uli yung piyansa nila. Pero yung 4, dahil nahabol na nung nakarang araw pa yun na
bumaliktad. I think Miyerkules pa lang, okay? So, hindi siguro kasali doon, no? Sa may warrant Tabares. Ay, hindi natin alam din. Po, yung warrant of arrest, lumabas po yung warrant of arrest ng mga Maleta Boys at yun po naman ay available po. Kaya nga ngayon inaasikaso nila, hinahabol nila yung piyansa po. Piyansa po na doon po sa kaso nila. Ang kaso po sa Las Piñas po, Las Piñas. Ay, Las Di ba nasa Piñas. Las Piñas sila? Hindi Paranaque, Las Piñas. Sa PC sila eh. So ngayon, pakita ko sa inyo para maniwala kayo, baka sabihin. Ayan yung yung video. Pakita ko lang sa inyo. Ayan po. Yan po yung mga pulis Las Piñas, pumasok po sa regional Okay. sa Las Piñas. Sir, arrestuhin ba yung mga sir? Okay. So yan yung kanina. May isa pa akong video papakita. Pero yan muna. Yan po yung nagpasukan na yung mga pulis Las Piñas yan sa RTC. At may dala-dala silang warrant of arrest dito po sa mga Maleta Boys. At So, ano lang, mga 12 pa sila. 12 plus 4, 18, no? Tama ba? Ano? 16. Ano pa, mga 14 pa sila. Kasi 4 lang yung tumaluwag. Ano ba yun? Tumambling. So, ito na, yung tumambling. Babasahin natin. Masarap to pag kaso lang hindi kinakaya ng natin data. Pasensya na. Kaya nilagay ko na lang sa video. Hanapin natin Sabi ni Mr. Trillanes, noon pa to sinabi na ni Mr. Trillanes na mayroon talagang nag-iisip na 4 or 2, 3 mga ganon na babaliktad sila. Galing sa News 5, umaasa akong maliliwanagan din ang ibang ex-soldier. Ipinaatras na ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga kasong isinampa sa 4 na 18 Maleta Boys. Kasunod ito ng plano nilang pagbawi ng testimonya laban sa ilang personalidad at opisyal ng gobyerno. Nauna nang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na posible pang madagdagan ng mga magbabawi ng kanilang pahayag. Bilang dating sundalo, nagsisimpatya ako sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsasamantalahan sila ng mga taong may madilim na layunin politikal saad ni Trillanes. So, noon pa to, nakaraan pa to na buwan, bago pagkatapos nilang lumabas, no, pinakilala sila ni Attorney Baligod, mayroon nang nakarating kay Mr. Trillanes na mayroon niyang magbabaliktad ng mga kasamahan. Kay 14, no, yan, tama yung sinabi ko kanina. Gusto nilang ipakulong ang 14 Maleta Boys over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Ayon kay Attorney Baligod. Grabe naman.
Nasa custody na po sila ng ating mga kapulisan. Malabong may mangyari pa, 'di ba? Ito, galing sa News 5. Hindi makapagpiyansa. Yes, kasi gabi na. Umapila ng tulong si Attorney Libito Baligod matapos bigong makapagpiyansa ang 14-18 Malita Boys sa kasong perjury. Mga kababayan, pwede ba ninyo kaming samahan dito sa Las Piñas dahil mula 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi na-process ng court ang pagpiyansa ng Brave 14 saad ni Baligod sa kanyang Facebook post. Anong Brave, ha? Ikaw lang nagsabi niya, Mr. Baligod, ayos ka, ha? So, para sa akin, no, para manawagan ng ganon sa mga taong bayan, parang hindi ikabubuti, no? So, sumunod po tayo sa gusto ng batas. Hindi dahil sa mga tao, no? Ayun yung ko dyan. Kung may warrant of arrest, bakit hindi, di ba? Sundin. Magpiyansa kung pwede magpiyansa. Yun lang naman eh. Ito na. Ito yung 4 na bumawi. Okay. News 5 pa rin. Babawiin ang testimonya. Ilang pang miyembro ng 18 Malita Boys ang balak umanong bawiin ang kanilang testimonya laban sa ilang opisyal ng gobyerno ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kinumpirma naman ni Matibag na ipaulat na nasa 4 na miyembro ang gustong bawiin ang kanilang mga pahayag. Even before lumabas yan, there were already feelers coming in na gusto pang makipag-usap sa amin. Ang una, 2, tapos 4 ang DC, the later on, dadami pa po sa ad niya sa Ted Pylon at DJ Chacha sa True FM. Yes, kasi nga may nakarating na rin, bagong-bago lang yun na inilabas sila ni Attorney Baligod, no? Na mayroon na nakarating kay Mr. Trillanes na talagang may 1, 2 na gusto ng ayaw nila na. So ito nga nadagdagan pa ng 2, so 4 sila. Ang na binabawi na yung mga testimonya nila. Para sa akin, bakit kailangan kasi makisapi, no, sa mga yung alam mo naman ang katotohanan eh. Bakit kailangan mong makisali diyan? Alam mong mali, no? Tapos ngayon babawiin nyo. So, parang hindi na makatotohanan, totoo lang. Para sa aming mga mamayang Pilipino, hindi po kami lubos na naniniwala na dyan sa 18 Malita Boys, no? Lalong-lalo ang inyong lingkod, wala nang totoo dyan. Yun po. Yung akin lang, yun po. Kasi, kung sa hirap ng buhay, madami ang higit na mahirap, no, ang buhay. Pero kung gusto mong lumaban ng tama at patas, no, doon tayo sa wala po tayong maapakan na ibang tao. Ito yung mga ganito, masasabi kong wala pong akong paniniwalaan na sa kanila. Yun yung totoo. Minsan kang nagpagamit, maaari din gagamitin ka rin ng iba. So, para saan? Ba't ka bumaliktad? Takot ka makulong, ganun ba? Yun eh. Kailangan, alam mo yung pinasukan mo. Alam mo kung ano ang kahihinatnan. Na hindi tayo mga bata. Huwag nyo kami paikutin sa sarili naming mantika.
alam na po namin yun. Siyempre, sa edad namin na to, hindi po kami pumapayag na gigisahin nyo kami sa sarili naming mantika. Yun yung ano ko. Kung gusto nyo magsalita laban sa gobyerno o kaya kampi sa gobyerno, wala na po kami paniniwalaan sa inyo. Sa inyo na malita gang o malita boys. Okay? Makulong man kayo, wala kaming pake. Ginusto nyo yan. Ha? Alam nyo mali, ba't kayo sumapi? Diba? Kung pera ang dahilan, may mga marangal na trabaho kung gugustuhin lang po natin. Okay? Ayun lang po ang masasabi ko. Bye!